ating balikan ang kaso ni Lizzie Marriott. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Elizabeth Lizzie Marriott, ipinanganak noong taong 1993 sa Massachusetts, ay kilala bilang isang mapagmahal at mabait na individual na lumaki sa isang masayang pamilya, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. Mula pagkabata, mahal ni Lizzie ang mga hayop, lalo na ang mga amphibian. Matapos magtapos ng high school noong taong 2011, nag-aral si Lizzie sa isang lokal na kolehiyo at nagboluntaryo upang iligtas ang mga hayop. Noong taglagas ng taong 2012, lumipat si Lizzie sa University of New Hampshire noong siya ay 19 years old, upang mag-aral ng marine biology, ang katuparan ng kanyang pangarap. Upang makatipid, nakitira siya sa bahay ng kanyang tiyahin at tiyuhin sa Chester, at nagtrabaho ng part-time sa Target. Kilala si Lizzie sa kanyang kabaitan at pagiging matulungin. Noong Martes, October 9, 2012, nasa universidad si Lizzie hanggang gabi. Umuwi siya bandang 8 ng gabi at nag-iwan ng sulat sa kanyang tiyahin na pupunta siya sa isang kaibigan at babalik ng hating gabi. Gayunpaman, hindi nakabalik si Lizzie ng gabing iyon o kinabukasan ng umaga. Inakala ng kanyang tiyahin at tiyuhin na baka nanatili siya sa bahay ng kaibigan at dumiretso na sa universidad. Pagsapit ng Huwebes, hindi pa rin siya nakabalik, kaya tinawagan ng kanyang tiyahin ang mga magulang ni Lizzie, na wala ring balita tungkol sa kanya. Agad na inireport ng mga magulang ni Lizzie ang kanyang pagkawala, na nakatira 2 oras ang lahyo sa kanila. Nagsimulang maghanap ang mga pulis kay Lizzie, ngunit naka-off ang kanyang cellphone, at walang aktibidad sa kanyang social media o bank account. Una nilang pinaghinalaan na baka nagkaroon ng aksidente, hanggang matagpuan ang kanyang kotse sa parking lot ng University of New Hampshire campus. Ngunit walang nakitang palatandaan kay Lizzie sa loob ng sasakyan. Gayunpaman, nag-alok ang mga magulang ni Lizzie ng $10,000 na pabuya para sa impormasyong makapagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Nakipag-ugnayan ang mga investigador sa mga kaibigan ni Lizzie at nalaman na plano niyang bisitahin si Catherine, isang bagong kaibigan at katrabaho sa Target. Sa una, itinanggi ni Catherine na nakita niya si Lizzie noong gabing iyon nang tanungin siya ni Knight, isang mutual friend ni Lizzie. Sa panahong iyon, nakatira si Catherine, na 18 years old, kasama ang kanyang kasintahang si Seth Mazzaglia, na nakilala niya 1 taon na ang nakalipas. Sina Seth at Catherine, ay parehong mga sadista sa pagnanasa, ay nadahwit sa pagkawala ng 19 na taong gulang na si Lizzie Marriott, na nawala noong ika-9 ng Oktubre. Gayunpaman, noong ika-12 ng Oktubre, ininteroga ng mga pulis sina Seth at Catherine sa magkahiwalay ng mga silid. Itinanggi ni Catherine na nakilala niya si Lizzie noong ika-9 ng Oktubre at sinabing wala si Lizzie sa kanila noong gabing iyon. Tumagal ng 2 oras ang interogasyon kay Catherine. Pagkatapos ay tumanggi siyang magsalita, at pinayagan siyang umalis. Naghintay sa istasyon para hintayin matapos ang interogasyon kay Seth. Samantala, inamin ni Seth na bumisita si Lizzie sa kanila at nagkaroon ng pagnanasa na aktibidad kasama ang 2 babae. Sinabi niya na sa kanilang encounter, na may kasamang mga lubid, may nangyaring mali na nagdulot ng aksidenteng pagkamatay ni Lizzie. Tumagal ng 11 oras ang interogasyon kay Seth. Isiniwalat niya na itinapon nila ni Catherine ang katawan ni Lizzie sa ilog Piscataqua sa Pierce Island, Portsmouth. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, sinamahan ng mga pulis si Seth sa lugar, nakilala sa malalakas na agos ng tubig. Siya ay agad inaresto at kinasuhan ng pagpatay. Kahit na hinalughog ng mga investigador ang magulo nilang apartment at ang paligid nito, kakaunti lamang ang nakuhang ebidensya. Gayunpaman, nakakita sila ng isang bag sa isang dumpster na naglalaman ng underwear ng lalaki na may DNA mula kina Seth at Lizzie, isang pares ng itim na leather gloves, at ang hoodie ni Lizzie. Naghanap ang mga pulis sa ilog Piscataqua ng ilang linggo pero nabigo silang makita ang katawan ni Lizzie. Pinaniniwala ang hinahnod na ito papunta sa Atlantic Ocean. Noong ika-13 ng Oktubre, ipinaalam sa mga magulang ni Lizzie ang kanyang pagkamatay. At isang candlelight vigil ang ginanap bilang pag-alala sa kanya. Samantala, si Catherine, kasama ang kanyang abogado, ay nag-record ng isang video confession. Sinasabing si Lizzie ay nasa kanilang apartment nga noong ika-9 ng Oktubre.
Nanood sila ng pelikula at naglaro ng strip poker, na nauwi sa konsensual na pagnanasa. Inilarawan ni Catherine kung paano iminungkahi ni Seth na itali si Lizzie gamit ang mga lubid. At pumayag naman si Lizzie. Si Seth at Catherine ay nasangkot sa isang komplikado at trahedyang pangyayari na humantong sa pagkamatay ni Lizzie. Sa simula, nagtiwala si Lizzie kay Catherine at bumisita siya sa apartment ni Seth at Catherine noong ika-9 ng Oktubre. Sinimulan nila ang gabi sa panonood ng pelikula at paglalaro ng strip poker. Habang naglalaro, si Lizzie, na may seryosong relasyon sa kanyang kasintahan na si Britney, ay natira na lamang sa kanya ang underwear. Nagmungkahi si Seth na halikan ni Lizzie si Catherine, ngunit tumanggi si Lizzie. Pagkatapos, iminungkahi ni Seth na makipagtahlik si Lizzie sa kanya, na muli niyang tinanggihan. Sa ilang pagkakataon, tinali ni Seth si Lizzie, na nagkaroon ng pagtatahlik, na nahirapang huminga, nawalan ng malay, at namatay si Lizzie. Ang kwento ni Seth at Catherine ay voluntaryong pumayag si Lizzie sa sitwasyon. Ngunit duda ang pamilya at mga kaibigan ni Lizzie sa kwentong iyon. Sinasabing hindi magtataksil si Lizzie sa kanyang kasintahan na si Britney, at hindi makikisali sa ganoong gawain kasama ang hindi niya masyadong kilala. 2 buwan matapos ang pagkamatay ni Lizzie, inaresto sina Catherine at Seth at sinampahan ng kasong obstruction of justice at investigation. Habang nasa kustodiya, nakipag-ugnayan si Catherine kay Seth at binahlak nilang tumakas upang magpakasal sa ibang bansa. Ngunit nabigo ang kanilang plano. Sumulat si Seth kay Catherine tungkol sa muling pag-uumpisa ng bagong buhay, na nagpakita ng interes niya sa itim na pagnanasa. Sa paglipas ng panahon, nagsimulang lumayo si Catherine kay Seth at nagkaroon ng mas malinaw na pag-iisip. Inalok ng mga taga-usig si Catherine ng kasunduan para sa mas mababang parusa kapalit ng kanyang testimonya laban kay Seth, na kanyang tinanggap. Sa paglilitis kay Seth noong buwan ng Mahyo taong 2014, ibinunyag ng mga taga-usig na 6 na linggo bago ang insidente. Iniutos ni Seth kay Catherine na humanap ng pangatlong partner na magiging alipin nila at bagong kasintahan para sa kanya. Sa takot na maparusahan ni Seth, inimbitahan ni Catherine si Lizzie, na nagtiwala kay Catherine. Pagdating ni Lizzie, ang mga balak ni Seth at Catherine na isama siya sa kanilang plano ay nauwi sa trahedyang pangyayari. Ikinuwento ni Catherine na sumunod siya kay Seth dahil sa takot at idinetalye kung paano dumating si Lizzie sa kanilang apartment, at paano sila naglaro ng strip poker, at kung paano tumanggi si Lizzie sa mga kahilingan ni Seth. Ang testimonya ni Catherine ay nagbigay ng liwanag sa mapanlinlang at mapanupil na pangyayari at naging mahalaga sa mga legal na hakbang laban kay Seth. Isinalaysay ni Catherine ang kaso nang magdesisyon na magbigay ng mga nakakakilabot na detalye tungkol sa kanyang kasintahan na si Seth. Nagkakilala sina Catherine at Seth 10 taon na ang nakalilipas, at sa simula ay tila normal ang kanilang relasyon. Si Seth ay maalalahanin at mapag-aruga, palaging nagbibigay ng bulaklak at papuri kay Catherine. Ngunit habang tumatagal ang kanilang relasyon, nadiskubre ni Catherine ang pagka-interest ni Seth sa pagnanasa ng pagtatahlik. Ang dating tila pantasya, na katulad ng 50 Shades of Grey, ay nang si Seth ay naging mas marahas. Madalas niyang ibahagi ang kanyang mga nakakabahalang pantasya tungkol sa pananakit, at minsan ay sinakal niya si Catherine ng matindi na muntik na itong mamatay. Sa kabila ng pang-aabuso, nanatili si Catherine kay Seth dahil sa takot. Madalas rin magdala si Seth ng ibang babae sa kanilang relasyon, ngunit wala sa kanila ang nagtagal. Sa huli, nakatakas si Catherine at nagtago sa bahay ng kanyang mga magulang, at hindi na muling nakita si Seth. Ang mga revelasyon ni Catherine ay nagpinta kay Seth bilang isang nakakatakot na tao, na nagbunsod ng masusing investigasyon tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Si Seth Mazzaglia ay isang 30 years old na lalaki na may degree sa theater arts mula sa University of New Hampshire. Mayroon din siyang kwalifikasyon bilang emergency doctor at black belt sa taekwondo. Sa kabila ng kanyang mga kredensyal, nagtrabaho siya bilang consultant sa isang tindahan ng electrical goods at nagturo ng martial arts. Si Catherine, na 17 taong gulang nang makilala si Seth, ay agad na lumipat sa kanya pagkaraan ng kanyang ika-18 taong kaarawan. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, si Catherine ay nagbago ng husto. Siya ay naging tahimik, pinutol ang ugnayan sa kanyang mga kaibigan, kasamahan, at pamilya. Ang kanyang mga magulang, natutol sa kanyang relasyon kay Seth,
ay nawalan ng kontak sa kanya. Ang kanilang relasyon ay nakasentro sa BDSM, kung saan si Seth ang dominant at si Catherine ang submissive. Nagpost pa si Catherine online gamit ang mga alias na Vampire Actress at Miss Scarlet, na naghahanap ng alipin para sa kanilang tahanan. Ang post ay nagdetalye ng kanilang mga kahilingan para sa isang babae na makikipag-ugnayan sa kanila at gagawa ng mga gawaing bahay. Ang sadista sa pagnanasa ay magiging responsable sa pagpapanatili ng apartment, paggawa ng mga gawaing bahay, at laging handa para sa kanila. Gayunpaman, si Seth ay nagalit ng husto matapos tanggihan ni Lizzie ang kanyang hiling. Habang nanonood ng pelikula sina Catherine at Lizzie, pumasok si Seth sa ibang silid. Nagsuot ng itim na leather na gloves, at kumuha ng lubid. Bumalik siya at umupo sa kama sa likod ni Lizzie, at sinakal siya gamit ang lubid. Matapos nito, nagkaroon si Seth ng hindi kanais-nais na kontak na pagsasamantala, at sa pagpatay sa katawan ni Lizzie, habang si Catherine ay natatakot na makialam, ay nanonood na lamang. Nang sumapit ang 10:49 ng gabi, tinawagan ni Seth ang kanyang kaibigang si Roberta para humingi ng tulong. Dumating sina Roberta at ang kanyang nobyong si Paul pagkatapos ng 11 ng gabi, at nakita nilang nakaupo si Seth sa kama habang nakahandusay ang bangkay ni Lizzie sa sahig. Si Lizzie ay walang underwear, na may plastic bag sa ulo, habang si Catherine ay nasa kusina. Nanginginig sa takot, paulit-ulit na sinabi ni Seth na, lumala na ang lahat, ngunit hindi niya maipaliwanag ng malinaw kung ano ang nangyari. Nagpasya sina Roberta at Paul na huwag makialam at pinaalalahanan si Seth na tawagan ang ambulansya bago sila umalis. Hindi nila tinawagan ang pulisya upang maiwasan ang gulo. Pagkatapos umalis ng kanilang mga kaibigan, tinanong ni Seth si Catherine kung tutulungan siya nito. Bandang 1:00 ng madaling araw, binalot ni Seth at Catherine ang katawan ni Lizzie sa isang bag, inilagay sa isang maleta, at nagmaneho patungong Pierce Island. Pinili nila ang mga pampublikong daan upang maiwasan ang mga toll gate. Pagdating doon, hinila nila ang maleta papunta sa isang viewpoint sa ibabaw ng Piscataqua River, at itinahpon ang katawan ni Lizzie mula sa bangin. Ngunit dahil mababa ang level ng tubig, bumagsak ang katawan ni Lizzie sa mga bato at kitang-kita mula sa pampang. Inutusan ni Seth si Catherine na hilahin ang katawan sa tubig. Sumunod si Catherine, tinakpan ng seaweed ang katawan bago ito tuluyang inilagay sa ilog. Matapos itapon ang katawan ni Lizzie, nilinis nila ang kanyang kotse, at iniwan ito sa isang parking lot sa campus. Naglakad sila ng 6 na milya pabalik sa kanilang bahay, at ginugol ang susunod na araw sa pagtatanggal ng ebidensya. Hindi iniulat ni Catherine ang insidente sa pulisya, dahil natatakot siya kay Seth, at ayaw niyang mangyari sa kanya ang sinapit ni Lizzie. Sa paglilitis, umiiyak si Catherine ng walang luha, at, nang tanungin ng taga-usig, inamin niyang hindi niya alam kung bakit siya umiiyak. Sa kaso na ito, sina Seth at Catherine ay nadawit sa pagkamatay ng 19 years old na si Lizzie Marriott. Ipinahayag ng abogado ni Seth na ang pangalawang salaysay ni Catherine, na nagpaparatang kay Seth, ay hindi totoo. Ayon sa abogado, si Catherine ay isang profesional na aktres at sinungaling, at ang una lamang niyang salaysay ang totoo. Sa kanyang unang pahayag, sinabi ni Catherine na aksidenteng namatay si Lizzie habang sila ay nagtatalik. Inamin ng depensa ni Seth na tumulong siya sa pagtatapon ng bangkay ni Lizzie, ngunit iginiit na hindi siya ang may kagagawan ng kanyang pagkamatay. Sa kabilang banda, pinanindigan ng depensa ni Catherine na siya ay nasa ilalim ng lubos na kontrol ni Seth noong mga panahong iyon. Sinabi nila na wala siyang kontak sa mga kaibigan o pamilya at palaging binabantayan ni Seth, na pinilit siyang makipagrelasyon. Isa sa mga pangunahing ebidensya laban kay Seth ay isang pares ng itim na leather gloves na natagpuan sa basurahan, na may bakas ng DNA ni Lizzie. Ito ay nagpapahiwatig ng premeditasyon, dahil sinuot ni Seth ang gloves upang hindi mag-iwan ng ebidensya. Noong buwan ng Hunyo, taong 2014, hinatulan ng korte si Seth ng first-degree murder at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong na walang parol. Si Catherine naman ay nahatulan din. Gayunpaman, tinanggap niya ang isang plea deal at nasentensyahan ng 3 taon na pagkakakulong. Pinalaya si Catherine noong buwan ng Hulyo taong 2016, at ang bangkay ni Lizzie Marriott ay hindi kailanman natagpuan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.